And the same statement also galing kay former Yusek Shalom Magno, na napaka-preposterous naman daw na mag-insert pa ang presidente during the BICAM na sila naman sa kanila naman ang NEP, the NEP or the National Expenditure Program. Yun din ang statement ni Secretary Amina Pangandaman. Ako naman ay magbibigay lamang sa inyo based on actual practical experience because I was Assistant Secretary of the Presidential Legislative Liaison Office 2016 to 2018. Ano ba ang kalakaran sa paggawa ng budget at bakit posible ang insertion by the President? Kasi 6 months yan. Sinabi nila, tama si Sec Amina na 6 months piniprepare ng DBM ang NEP. Because from January to June, piniprepare nila yan. Ang mga executive branch, mga different agencies, pumupunta yan sa DBM starting April to May to defend their budget. Ngayon, after nag-defend, I was head of the Commission on Filipinos Overseas at that time. I will defend the budget of my agency to DBM, sa DBM level. After our defense, we don't know what is the final figure that DBM will reflect to the NEP. Malalaman lamang ng mga ahensya kung ano ang figure na inaprubahan ng DBM, final version of that, when DBM submits the NEP to the Congress. Ideally, sa panahon ni Tatay Digong, he always made sure that during the SONA, sinasubmit niya kaagad yung NEP. Pero according to law, that's pinaka-latest is 30 days after SONA. So, yan yung na pagdating ng July, kasi yun yung SONA, dapat nandoon na yun at tapos na ng DBM. Ang mga ahensya, tsaka pa lang nila nakikita pag nasubmit na doon. Kaya naghahabol po ang mga agency kasi kung ano yung hindi na ipasok, naglalabi. Lobbying sa Congress at sa Senate starts after the submission of the NEP. Kanino naglalabi ang mga agency, ang mga local government officials, ang mga kongresista, ang lahat ng mga kanilang constituents, both sa Malacanang, sa Senate at sa mga congressman. Kaya nga, laging may pumupunta sa Malacanang, lumuluhod, and with the kind of cronyism that is being practiced again by the Marcos Jr. Kasi ang cronyism started with his father. Ngayon, ginawa nila ulit. With the kind of leadership that they have, luluhod, gusto nilang lumuhod ang mga local government officials sa kanila para humingi ng budget. And between the SONA up to the submission sa BICAM, the end point ng pag-process ng budget natin, lobbying happens. And that lobbying is exactly the reason why insertions happen. Yung listahan ng 100 million, hindi po kabubuhan kung si Marcos ay nagbigay dahil in between the SONA to the time that the deliberation in the Senate and the BICAM finalization ay nangyayari at ibinigay at alam natin na ang BICAM is a closed door negotiation. Hindi ito kagaya ng committee report, ng plenary report, kung saan nanonotice natin at nawi-witness ng taong bayan because it's being open to the public. But the bicameral conference is a closed-door negotiation. Kaya nga po, nag-walk out si Senator Bato. Diba? At hindi pinirmahan ang GAA. Sila Senator Jimmy ay nag-file ng kaso about sa blank na mga insertions kung saan pumirma ang ating presidente ng GAA based on a blank BICAM report. Kaya para sa mga nagsasabi na imposible dahil sa kanila nagsisimula ang NEP, nuknukin nyo yung lelong nyo. yun yung sinasabi natin. So, yan po. Meron pa po ba tayong follow-up question?
Okay na. Any more question? Dito po, kuya, para maririnig natin. Identify yourself. Okay. Baka nagsa-scatter ka kasi. Hindi. Attorney, So, vlogger po, biyahe ni Benji TV. So, ano lang, tatanong ko lang kung itong lahat naman tayo, napapanood natin at naririnig natin yung sabi ni Saldico na maiwanan na ang lahat. Huwag lang yung brown leather. sinabi So, ano kaya ang lihim dyan? sa brown leather. Well, Miss Cathy, ikaw muna mauna. ikaw muna, Miss Cathy, bago ako sagutin yan. Alam mo, nahalata ako, no? Ang daming, pagmayaman talaga, leather. Original from Italy. Ako, sa akin, hindi nyo na kailangan alamin kung ano yung brown leather bag. Kasi again and again, ang GAA, binabasa yan. Maraming consultants, maraming secretaries na dapat nag-check ng ating budget. So, ang pinag-uusapan natin dito is malawakang pagnanakaw sa pera ng bayan. Hindi ito pampolitika lamang or kanino mang partido. Ito po is para sa sambayan ng Pilipino. So dapat talagang pinag-uusapan natin, tanggalin nga natin paulit-ulit yung kulay ng ating politika. Ang priority natin yung ating kaban ng bayan, ninanakaw ng paulit-ulit at ang nagiging biktima is ang may hirap. So ang GAA po, ayan po ang huling pinipirmahan ng ating presidente. Tama po, Attorney? So, imposibleng lumusot ka, BBM, at sabihin mo na wala kang alam. Kasi ikaw ang huling pumipirma ng budget natin. At kaya mong i-veto. Kahit napansin nyo, ang lakas ng panawagan ng mamamayang Pilipino na i-veto. Huwag payagan. Pero itinuloy pa rin. So bakit? Yun dapat ang itanong nyo sa kanya. Maraming salamat po. Sige. Kasi baka mawala tayo. Tinanong na rin ninyo yung leather bag. Anong kulay? Brown. Kakulay niya. O nga pala, bago ko sambitin yung susunod kong mensahe, pasalamat. Nakapanood po kayo ng part 1. Part 2. Hindi pa part 2. Part 2, mamaya na. Mamaya na nga. Huwag niyo munang kasi kung napansin niyo, pasalamat po kay Saldico kasi pinahiram niya yung jacket niya sa akin. Nasa iyo na. Pero joke lang po yun Kahawig Joke nga. lang. Joke lang po yun. Pero alam niyo, moving forward, yung mga sinasabi nila, mga statement nila about the bag, kung ano yun, huwag na natin ilihis. Why? Huwag na natin iba yung ibang statement. Let's stick to the issue. Kasi ginagaya din natin yung mga ginagawa nila Ang daming mga ingredients. Isa lang ang punto natin na dapat talagang tutukan. Korupsyon, manipulasyon, accountability, transparency. Andito po tayo bilang Pilipino. Pinagluloko tayo Paulit-ulit lang yan. And it's a delaying tactics na ginagawa nila na nangyayari magpahanggang ngayong araw. Sana po bukas po, sana, tulad ng sinabi po ni kasamang ka Jimmy, tanggalin natin ang kulay, kung ano yung gusto natin, respetuhin natin ang bawat isa, pero bilang Pilipino, isa lang ang panawagan natin Tigilan nyo na yung panluloko. I will not say sorry sa mga words na ginagamit ko. Dahil tigilan na rin natin ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. That's the main issue. Kaya nga po may flood control. Is para makontrol yung mga mangyayari pag may mga kalamidad na nangyayari at nagaganap. Pero ito ay talagang sadyang binabudgetan ng gobyerno dahil ito ay di birong mga pangyayari na pwedeng maganap kapag ito ay napabayaan. Pero anong ginawa nila sa budget? Sorry for the word, pero sabi ko, hindi pala ako mag-sorry. Binalahura nila ang mga
pera at tax na binabayad ng mga Pilipino. Wait, we have budget to control yung flooding. Pero anong ginawa nila? Flood ang natira, nawala si control. And that's the reason why hanggang ngayon, marami ang basa, marami ang lubog, marami ang mga namamatay. Kaya bilang Pilipino, kailan ba tayo magigising? Gising, Pilipinas! Habang may nananindigan, dagdagan pa natin. Dahil itong laban na to, hindi naman nila laban to eh. Laban natin to. Matagal na silang lumaban at ng isa. Inulit-ulit pa natin at binigyan ng pagkakataon. But this time, kitang-kita natin kung paano tayo binaboy, kung paano ninanakaw ng harap-harapan, at i-deny na wala silang kinalaman. Hoy, hindi uto-uto ang Pilipino. Sabi na naman ng isa, uto-uto nga kayo eh. Kaya pa ulit-ulit nyo, binalik nyo pa eh. Wala na nga. Hindi po. Bilang Pilipino, marunong tayo magpatawad dahil ang Diyos nga nagpapatawad. Ito'y isang panibagong pagkakataon para ikay linisin ang iyong pangalang sabi mo na dumihan. At dapat mong patunayan na hindi totoo. Ngunit anong nangyari? Pinatotohanan mo ng paulit-ulit. Kaya dun sa mga madidilim ang paningin, pwede ba? Mag-sprite kayo, magpakatotoo kayo. Yun lang. Thank you. Ito lang, bumabalik na naman po tayo doon sa pangunahing political direction ng PDP laban. Alam naman natin ating pinaglalaban yung pagkakaroon ng pagbabago ng sistema ng pamamahala. Ito ay patungo sa federalismo. Talaga po yun ang programa natin since 1982 hanggang ngayon. Kung sana po ay federal system na po tayo, hindi nangyari itong ganitong malawakan, centralized, nationwide corruption, apektado yung buong Pilipinas. Kaya dito sana, suriin muli natin mga kababayan. Gusto ba nating manatili itong ganitong klaseng sistema ng pamahalaan? O baka panahon na talagang magkaroon tayo ng federalismo? Kasi yung federalismo is, I think, the most accountable democratic political system in the world. Nakita na natin sa Germany, sa Amerika, sa Canada, sa Australia, even India. At tuwang-tuwa tayo, even Malaysia. Na? Pero bakit ayaw nating palitan? Kasi ayaw nitong mga naririto nakaupo na magkaroon ng pagbabago sa sistema. Pero ano ang pwede nating gawin ngayon? Sa madaling panahon, hindi naman po natin magiging rason na i-impeach mga dapat na i-impeach, impeachable officer. Sabi nga nila, kontrolado nila yung Senado kontrolado nila yung Kongreso na hindi makakapasa sa Kongreso yan. Siguro mag-file si Congressman Miao Miao Kiko Barzaga ng impeachment pero baka hindi man lang maka-first base yan. At ma-dismiss ka agad yan sa Committee on Justice. Wala mangyayari dyan. Wala naman sigurong 1/5 na members ng House of Representatives na pipirma para diretsyo na magkaroon ng trial in the Senate. Sabi nga nila, wala raw basihan na may-impeach si dating Pangulong Marcos. But, eto, ako naniniwala sa milagro. Ako naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Sino mag-aakala na bigla-bigla na lang lalabas ang Saltico November 14 at tinaon pa niya sa isang mahalagang Happy birthday nga eh. biglang lumabas sa kasunod-sunod. Sunod-sunod. At alam po ninyo, merong probisyon sa ating saligang batas. Tingnan po ninyo ito. Ay tinuturo ko po kasi ito ng matagal. Nasabi ko, if God wills, it can happen. And there is a provision in the Constitution under Article 7, Section 12. Tingnan niyo, Article 7, Section 12. On the Executive Department. That particular provision can only happen when there is divine intervention. Ano yung divine intervention? Mismo yung presidente ang susulat sa Senate President at saka Speaker of the House at sabihin niya, I am incapacitated to continue governance. He doesn't need to resign. Hindi niya kailangan mag-resign. No? So, he can do that. Sabihin niya, I am now temporarily incapacitated to govern, perform my duties and functions. So,
magkakaroon ng acting president. Or, ayaw niyang mag-resign. Or ayaw niyang magsabi na siya ay incapacitated. Then the next paragraph says, when majority of the members of the cabinet will declare that the president is incapacitated to govern, magkakaroon ng bagong acting president, which he can contest. And then if he contests, balik siya, and then the Senate and the House will make a decision kung talaga bang incapacitated ba yung presidente or not. Alam po ninyo, nung tinuturo ko itong provision ng batas nito, sabi ko, parang nakakatawa itong provision ng batas na ito. Paano yung presidente mismo sabihin niya na siya ay incapacitated siya? Paano sasabihin ng majority members of his cabinet na yung kanilang presidente ay incapacitated when they are supposed to be bosom friend of the president under the doctrine of qualified political agency? Hindi nila gagawin yun. But it was tried by some cabinet members during the time of President Gloria Macapagal Arroyo. Kaya nagkaroon ng Hayat 10, withdrawing their confidence upon the president, and they tried to declare her incapacitated, na hindi naman sila nagtagumpay. But you know, if God will intervene, a miracle can happen in our country. Hindi man po siguro siya mag-resign, hindi man po siya patalsik or whatever, but it may happen. I'm not saying it's going to happen. I do still believe that there are very decent members of the cabinet now serving this administration. I hope so, that they can continue to be decent, and whatever decency that may be left in the system right now, they will do so. What is being demanded of them by the Constitution, and that is public office is a public trust. Yan lamang po. Ayan. I-acknowledge ko lang si Karen.